Bibili po ng halimbawa, isang sako, naging kalahati, naging 10 kilo, ganyan 5 kilo. Oh, ngayon, minsan 2 kilo na nga lang po binibili ko eh. Baka by Monday po, makasunod kami sa presyo niyan dahil may isang supplier po kami tinawagan na nagsakripisyo para lang ma-meet namin yung 45 na yon. Sakripisyo siya, sakripisyo din kami. Pero sabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, tiyak daw na mamamroblema ang maliliit na negosyante umaasa sa pagbebenta ng tingi-tinging bigas sa palengke. Dagok din daw ito sa kitaan ng mga magsasaka, lalo't malapit na rin ang anihan. Ang paaaring maging resulta niyan, mawawala ang bigas sa palengke. Talagang obligadong ibaba yung pagbili ng palay sa mga sakahan. Para di raw magkalituhan at magkagulatan sa mga tindahan ng bigas, pinuno ng DILG, MMDA at mga opisyal ng iba't ibang LGU upang matiyak na maipatutupad ang EO39. Sa ating mga empleyado ng City Hall sa palengke, yung mga market masters natin, na ayon dito sa batas, ito yung Price Act of Republic Act number 7581, na tumulong sila at huwag silang gagawa din ng kalokohan. Mongkahi ng PCAFI sa gobyerno, hanggang 2 buwan lang ang price ceiling o price cap. Temporary lang po ito at as soon as mag-stabilize yung presyo at papasok na rin po yung harvest season natin, tatanggalin na rin ulito. Sabi ng DTI, ang tunay na target daw ng kautusan ng Pangulo ay hanapin ang mga rice hoarder o yung nag-iipit ng supply ng mga bigas. Dagdag ng NEDA, ang pagmahal ng bigas sa mga nagdaang linggo ay indikasyong may mga nananamantala at ginagamit na rason ang epekto ng El Nino para palabasing kulang ang supply kahit hindi raw talaga ito nangyayari. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Susunod!